Yo! Yes, sir. Ito na naman kami. Walang kasawa-sawa ng mga otits nyo. Yes, sir. Panibagong episode, panibagong topic. Pero, alam mo, Boss Lots, no? Kung yung mga listeners natin dyan, nakinig nakinig ng episode 45 natin. Medyo parang ito yung karugtong nun Karugtong nung ano. So, karugtong. Ayun na, yung ito. Pre? Yung mangyayari. Yung, kumbaga, aftermath. Yes, sir. Pero bago ang lahat, pre, shoutout muna natin. Kasi, ito galing to sa isang, itong idea or yung topic na to, galing to dun sa isang katotpi natin. At, siyempre, tatago natin sa kasi hindi tayo nagne-name drop dito, pre. Kaya tatago natin sa pangalang, hindi ko alam kung Tito to, pero si Tito Dante. Ayan. Dante Ian De Terra. Yan ang kanyang code name. Hindi yan yung totoo niyang pangalan. Fake lang po yun, fake. Fake name. Pero, ito yung topic natin, pre. Kasi alam mo ako, medyo ako dito natatawa na pero topic kasi ito is, pagka ba na nakipaghiwalay ka sa isang naging jowa mo, kailangan nagsosoli ka ba ng gamit? Or ano bang ginagawa mo? For keeps ba? For keeps ba? O solian? So, medyo ang mga natin dyan, alam ko yung mga katotpi natin, medyo magkakaroon ng yan. Kanya-kanyang Pero bago lahat, Boss Lots, i-introhan muna natin to. Yes, sir! Let's go! It complicates things more. Shots fired na naman ng mga tatamaan dyan. Depressed daw siya, Tapos pre, nagawa pang umiyak sa camera ang walang hiya. Masasabi ko dyan, pakakyo kayong lahat. Let's get ready to rumble! Yo. Yun. Ito na nga. Ayun na nga, So, yan, mga katumet, kung napansin nyo, in-adjust ko yung camera ko. In-adjust ko ng konti kasi ito, kailangan nakikita to. Ng ating, logo. Yes, sir. So, ayun na nga, nga pala, papanis, makabala lang kita sandali. Shoutout nga pala, nagpapa-shoutout sa atin, si Bricks. Ang ating katotping si Bricks. Ito sugid din nating listener to. Shoutout sa'yo, Tito Bricks. Maraming salamat sa pagtutok sa aming munting podcast. And again, Papa Dens, mag-call to action ka na. Yung mga hindi pa hindi pa nagsasubscribe. Yung mga hindi nagka-subscribe, baka naman, Kumbaga, syempre, nakaka-entertain siguro kami. Pero siguro habang na-entertain kayo or nakikinig kayo or naiinis kayo sa amin, like nyo pa rin at subscribe nyo kami. Again, nasa Facebook tayo, Spotify, YouTube, especially sa YouTube, and then Apple Podcast. Nandiyan kami, The Opinionated Titos Podcast. So, yun nga, baka meron pa rin hindi nakakakilala sa atin na nakikinig. Ako nga pala si Papa Dencho. Yung tito pong mas galit pa doon sa niloko mong ex mo. At ako nga pala ang inyong Boss Lots, ang tito nyong medyo galit lang. Pero hindi naman ako matitrigger dito today. So simulan na natin, Papa Dens. Very very light lang. Umaga. Ay nga, again, shoutout sa'yo, Tito Dante Ian. Dapat ba na isoli mo yung mga bagay na dapat ba magsolihan kayo ng mga bagay na pinigay nyo sa isa't isa pag naghiwalay kayo? Umpisahan ko na, Boss Lots, Ako kasi kumbaga
kung ako isusoli sa akin ng ex ko, hindi ko tatanggapin na, sa'yo na yan. Kumbaga, ang ano sa akin dito, binigay ko na yan eh. Binigay ko sa'yo yan at a time na gusto ko siyang ibigay sa'yo. Pero hindi dahil, para sana, hindi dahilan na naghiwalay tayo para isoli sa akin yung isang bagay na naibigay ko. At hindi ko rin naman intensyon na bawiin dahil unang-una, putang ina ka, ayoko na kitang kausap. Anything that will remind me of you. Hindi naman sa anything that will remind. Parang ang ano ko doon, parang ang ano ko, kunwari, ako din, may mga binigay sa akin. May mga nakakatanggap din naman ako ng regalo. Diba? Tapos, kasi alam mo yun, ang ano ko doon is, yung tao na yun, yung ex mo na yun, kaya niya binigay sa'yo yung bagay na yun kasi alam niya na gusto mo yun. So, ang ano ko doon is, kumbaga, yes, it may remind me about her. Pero, ang ano ko doon, hindi naman siguro masama. Lalo na kung gusto ko, i-keep ko yun. Kumbaga, I don't see the point na isoli eh. Kasi unang-una, may pinagsamahan naman kayo eh. Parang kahit pa gaano kasama yung paghihiwalay nyo. And there was a time in your life na okay kayo. You love that person. Oo, you love that person. Kumbaga, siguro hindi rin naman mali na sabihin natin na pwedeng maalala mo siya paminsan-minsan dahil doon sa bagay na yun. Pero it doesn't necessarily mean na hindi ka makaka-move on or ano. Kasi ako, ganun ako. Yun ang opinion ko doon Hindi parang ako kanta ni Richard Reynoso yun Ano ba yan? Anong kanta ba yan, pre? Paminsan-minsan naaalala pa rin kita. Hindi kasi pre, ako naniniwala ako dito sa nakalimutan ko kung saan ko narinig to. Pero to parang linya to nung sa pelikula na yung parang ang pag isang tao minahal mo, hindi mo siya maa-unlove, parang ganun. Parang it's just that there will come a time na mahal mo siya pero okay lang na wala ka, sanay na akong wala ka at kung ano mang ginagawa mo sa buhay mo, okay lang. 'Di ba? Parang yun yung sabi niya, you can never unlove a person. Nasasanay ka lang na wala yung tao na yun. Parang gano'n. Parang you can never gantala. Oo. Yan ang para sa akin. Hindi, sa bagay, kanya-kanya naman tayo. Ika nga, hindi opinionated dito. Kanya-kanya tayong opinion, kanya tayong paniniwala. Di ba? Minsan, pareho tayo. Minsan, salungat naman, di ba? So, ito, siguro mix para sa akin. Siguro anything that will remind me of her, parang I wanna get rid of. So, it's either I throw it all off or kasi 'di ba may mga momentos tayo na like say for example, photos or letters that should be burned away usually. Yun naman ang ginagawa eh. Pero yung like say for example, things that kung bawiin niya it would not benefit her perhaps or hindi niya kakailanganin, like say for example niregaluhan kanya ng shoes, 'di ba? Pag binawi niya yun, hindi naman niya papakinabangan yun 'di ba? Makakasigurado ba siya na ang susunod niya magka-size ng shoes mo, 'di ba? So that's something that doesn't make sense na hindi na siguro kailangan bawiin, 'di ba? So, pero yung mga siguro mga momentos na like photos, pwede naman ngayong digital age. Kasi before, alam na mga katotpi yan yung mga studio pic, pre. Diba? Ayan. Oo, yung may backdrop na kung ano naman, yung iba naman, may gustong mag-keep nun, sila na yun. And also, yung iba naman na, ayun na nga, yung it doesn't make sense na isoli mo pa, tulad nung halimbawa, bukod dun sa sapatos, halimbawa, mga hindi naman niya magagamit, brief, ganun. Brief, damit, ganyan. Pero alam mo yun, ko dun siguro, kagaya nga sabi mo, pre,
yung pagsoli, let's say yung mga pictures or whatnot, kung alam mo yun, kasi, di ba, though sabi mo, digital age na tayo, pero kasi may mga ano pa din kumbaga yung mga picture na yung parang dinidikit mo sa pader, or sa mga collage, sa Sintra board. Sa salamin ng banyo mo, ganyan. Diba? Siguro yung mga yun, pre. Ako ang take ko doon, pre, Tanga na, hindi ko sasoli. So, either itatapon ko or susunugin ko na lang. Kasi alam mo, lalo na pag yung sariwa pa, pre, yung hiwalayan. Tangina, tas makikipagkita ka dun sa tao na yun. Parang yan parang you're just, parang naglalagay ka lang ng kalamansi sa sugat. Mas lalo mong sinasakta ng sarili mo, di ba? Oo, di ba? Lalo na kung hindi okay yung paghihiwalay nyo, tapos ikaw yung nandun sa bad end kung paghihiwalay, di ba? Oo, sabi nga sa kanta, di ba? Anong kanta yun? Yung they still alive but I'm barely breathing. Parang di ba? It's anong kanta yun? Kasi actually gusto ko yung kanta na yun. Break even. Parang there's no such thing as breaking even when it comes sa paghiwalay. Pero yun, lalo na kung ikaw yung nandun sa, alam mo yun, medyo pangit na side. Wala, tangina, sunugin mo na lang. Wag ka nang makipagkita or what. Kasi, putang ina, eto, garantisabog, pre. Garantisabog to. Puta, yung naghiwalay kayo, tapos magkikita kayo. Putang ina, pag nag-sorry sa'yo yun at nilambing-lambing ganon, putang ina, maniwala ka sa akin. Tangina. Kasi nandun ka sa stage na putang ina, napaka-fragile mo vulnerable ka at the same time, ano ka nun? Kumbaga fragile, marupok, sobrang rupok mo nun. Puta, pag niyakap ka niya, pukin ng inasabi ko sa'yo. Melt. Hindi kasi. All the anger melts away. Di ba? Ang ina mo, mapapalitan ng init. Pag pag mga letters na, mga love letters na yan, o kaya text. Sunugin nyo na. Putang ina. Salamat din sa mga sulat mo. Susunugin ko. Shout out, RIP sa vocalista ng Green Department. Mga katopi, relate dyan. Anyway. Ayun na nga. Pero yun nga. Sige, go. Yun nga, kapag sa tingin nila, hindi naman worth it na i-keep or yun nga, katulad nga ng sinabi mo, parang naglalagay ka na ng kalamansi sa open wound. Ika nga. So, sunugin mo na o kung ano man yan. Delete mo. Kaya sa digital age ngayon, delete mo. Delete mo. Para mawala na yung alaala niya. Change profile pic, change, yung sa Facebook, yung cover photo, yan. Tanga na, palitan mo lahat. Yan. Kasi, mahirap. Kumbaga, wag mo nang pahirapan yung sarili mo. Kumbaga, sabi nga, ang ko dito, mahirap sunugin yung mga alaalang gano'n. Pero mas mahirap pagka nasaktan ka ulit ng same na tao. For me, parang you're holding on to something na wala nang sense sa'yo di ba? Na wala nang value, perhaps, sa'yo. Kasi, di ba, pag mga love letters yan. Pero yun nga, kung mga, physical na gamit na that is rather unique to you. Tulad nga ng example ko kanina, like shoes. Siyempre, I would say na sa'yo lang yun kasi binili niya sa'yo yun, tapos at the same time, hindi niya naman mag-guarantee nga na yung next niya ganun ang style ganun ang kasing pa. Ganun ang taste, ganyan. Tama. Yung mga something na pwede mo nang hayaan dun sa ex mo, hayaan mo na. Baka na mahabuli mo. Bebenta mo? Ha? Tatayo ka ng okay. Bentahan ng mga sapatos, damit, brief. Mga ganong material ba? Pero, again, ibang bagay na siguro kung ang binigay mo, sasakyan, motor, yan, medyo
medyo malaking monetary value na kasi something of value. Siguro, ang ano dyan, halimbawa, naghati sila, no, Papa Dens, no? Pwede siguro mutually ibenta na nila. Tapos yung proceeds, 50-50 siguro. Or kung sino yung pinakamalaki dun sa nagbayad. Para, alam mo yun, amicably na lang. Alam mo yun, parang fair. Kailangan maging fair, hindi yung... umaga parehas sila makikinabang. Yung mga ganun bagay, no? Parehas sila makikinabang. At nakinabang naman sila habang nasa relationship sila, di ba? Oo. At saka, meron pa dyan yung tangina, wag yung gagawin to, mga katotpi. Yung puta, bibiling sasakyan. Tas hindi naman kayo mag-asawa. Magjowa lang kayo. Ipapangalan nyo sa isang tao lang. Putang ina, wag kayong ganun katanga. Putang ina nyo. Kasi meron ganyan pre. Putang ina, sobrang mahal ko tong tao na to. Ganyan. Sige, okay lang. Pares tayo magbabayad. Pero sige, sa'yo lang nakapangalan. Ganyan. Putang ina, wag yung gagawin yun. Tang ina. Dahil at the end of the day, maghiwalay kayo. Wala. Tang ina. GG. Wala kang habol. GG talaga, sir. Bagay, kung hindi naman talaga, di ko alam kung hindi nila maiiwasan, hindi ko alam kung paano ang system niyan, anong mangyayari. Kasi syempre, sa document, sa registration, isang name lang naman not unless it's a corporate vehicle, ganun, company vehicle. It will be under the company's name, perhaps. I'm not sure. I haven't seen any registration under a company name. Ewan ko kung ikaw nakakita ka na. Pero that being said... Pero tsaka yan. Yung mga na yan, dapat... Sige, go. Wag na lang. Wag na lang muna siguro. Dapat yan, kunwari, yun? Kunwari, example, tayong dalawa pre. Densyo and Luther. Ganun dapat. Wag Densyo and or. Luther, wag ganon. End lang dapat, walang or. Ayan, tip na yan mga katotpi Yan gawin nyo. Tsaka yun na lang din siguro. Parang kung magjowa pa lang kayo, tas hindi naman kayo yung sobrang yaman na you can parang bahayaan na lang yung mga ganon. Pag kukuha kayo ng mga puta, make sure na puta kayong dalawa yung may-ari nun. Paano naman yung mga nating LGBTQ kasi yan yung madalas na victim di ba? Although it's not an isolated case, pero most na ko ganyan yung tipong pineperahan lang nung mga boylet nila. Sorry pero it's just something that I have observed. Parang sila yung laging victim dito sa mga ganyan-ganyan. Yung nagpapabili ng tormots, konting lambing-lambing lang, di ba? Siguro sa ating mga kaibigan sa LGBTQ plus community, pag-isipan nyo muna kasi alam nyo naman siguro kung binobola lang kayo o totoo sa inyo, di ba? Tsaka ako, pre, yung tip ko dyan, kung talagang love na love mo yung boylet mo, at gusto niya talaga lagi niyang hinihiling sa iyo, pwede mo naman pagbigyan. Pero just make sure na kung ikaw lang ang magbabayad, sa'yo lang din nakapangalan. Ayan. Tama naman din. Sige, sa'yo yan. Gamitin mo. Pero, sa akin nakapangalan yan. Pwede naman yun kasi authorization halimbawa, para sa checkpoint lang. Halimbawa, nakapangalan kay ate o kay kuya, na nakalagay doon sa authorization, I'm allowing this person to use my vehicle, tapos magpa-photocopy kayo ng ID nyo para lang sa checkpoint, pero safe. Technically it's still your property, hindi niya pwedeng ibenta yon nang walang pahintulot. Kung sakali mang everything went south between you and him and whatever, I don't want to create pronouns dahil alam mo naman yung iba, masyadong sensitive sa lintik na pronouns na yan. Anyway, that's a whole different story that we have discussed previously sa aming podcast episode. So, bahala na kayong hanapin yon at nakakalimutan ko na din sa dami ng episode.
yung episode namin, episode 46 na po ito. Baka naman, naaalala ko na naman, 118 ang ating subscribers. 18. Baka naman gusto nyong dagdagan sa aming YouTube channel. Oo. And while you're on it, baka pwedeng... nakikinig ngayon, di ba? No? Oo, Spotify, baka pwede din. Spotify, Facebook, yan. Tapos sa Apple Podcast. Apple Naisingit Podcast. ko lang. Oo. Naisingit ko lang, Papa Dens, doon na rin naman napunta. Pero anyway, yun nga. So, kaya nga, yung iba pre, di pa nagkakaroon ng yung mag-asawa, katulad namin, may anong tawag dito, pre, yung prenuptial agreement. Totoo. Ito mga katotpi, share ko na, kasi sa mga nakakilala sa amin, di ba? Meron kaming mga bagay na sa amin lang. Kasi ang reason naman namin behind this one, Papa Dens, kung maikwento ko na din, is may mga certain na parang hindi na lang magkaroon ng conflict din sa kamag-anak namin. Kasi kung halimbawa, amicably na nagkahiwalay, halimbawa lang, at wag naman sana, I love my wifey so much, shout out. Hindi na ma-involve yung ibang kamag-anak. Alam mo, para wala na lang masabi. Alam mo yun? So, kaya may mga prenuptial agreements. So, dapat, yung mga magjowa pa lang, hindi naman sa hindi nyo mahal yung tao. Kasi, sabi nga nila, ang pagmamahal, lumilipas din yan. Diba? Or, an unfortunate circumstance came up na hindi nyo na-realize na hindi nyo na mahal ang isa't isa, o kaya naman may nag-cheat dun sa katulad nga ng last topic namin. Shout out, episode 45, panoorin nyo po balikan nyo. So, i-safety nyo rin yung sarili nyo. Kumbaga, kung halimbawa, investment yan. Halimbawa, lakihan na natin, Papa Dens. Lakihan na natin, property, bahay. Yan. Yan. Katulad yan, wag nyong wag nyong hahayaang kung halimbawa kayo yung bumili niyan, wag nyo ipapangalan sa kanya. Alam ko it's gonna be controversial para sa iba. Bakit naman ganyan nagmamahalan? Hindi yun Hindi yun. Safety lang tayo and maging practical at maging totoo lang tayo, di ba? Yan ang sinasabi na. Kumbaga totoo lang, lalo na kung ikaw naman talaga ikaw lang yung nagbabayad. Di ba? Totoo naman. Tangina. Nasa na tayo especially nasa yung sabi mo practicality. Yung sabi mo nga, bahay at lupa. Di ba? Tangina. Yung jowa mo na walang ginawa sa buhay, hindi umasa sa'yo. Kasi sasama mo siya doon sa titulo. Kasi gano'n na tayo Ano ko noon? Putang ina, lavish bride ka talaga noon, putang ina. Hindi lavish bride, lavish dumb. Ano na nga kumbaga parang siguro insurance nyo na rin para sa sarili nyo. Parang kasi 'di ba dapat mahalin mo din natin yung sarili natin, 'di ba? Yung saying na mahalin din natin. Kumbaga, yun yung insurance mo na if everything, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, if everything went south, at least may fallback ka na hindi ka lugi sa relasyon. Kasi, alam mo yun, pre, nagiging practical na kasi, sorry, dapat din kasi maging practical tayo, maging realistic tayo na habang hindi pa kayo kasal, wala pa kayong sa kasal yung pag kinasal kayo yung yung shared na yung assets nyo. I'm looking for that term. Mutual conjugal, exactly. Conjugal property. Siguro may habol ka, lalo na yung mga babae. Pag conjugal property, usually sila yung nagbe-benefit diyan I'm not saying na kayo ang ang lamado dito. What we're trying to say is kapag nasa pa lang kayo, nasa boyfriend, girlfriend pa lang, fiancé shit pa lang, huwag kayong masyadong mag-invest kasi hindi kayo protektado ng batas dun sa banda na yon, di ba? So yun lang yung yun lang yung inaano namin dito ni Papa Dens. So ayan. So again, it's your decision yung if you're gonna keep it or not. It will depend on you and it will depend on yung mutual agreement nyo. Ang mahirap dyan, Papa Dens, yung
yung minsan na ano ko to, siguro 2 beses ko na to na-encounter sa friends. Yung aso. Bakit? Anong dyan, pre? Siyempre, pareho napamahal sa'yo eh. Di ba? Pareho, kumbaga, yung couple na yon, pareho nilang mahal yung pet nila. Parang anak nila, ganun. Tapos, unfortunately, naghiwalay sila. So, medyo mahirap-hirap yung sitwasyon na yun na... Yung ganung senaryo, no? Oo, na hindi na makatulad ng tao yun na sino ang may right habang ganitong edad pa sa nanay or pag may financial yung rule kasi na yun hindi naman nag-a-apply sa pet. So medyo yun lang sa part na yun yung medyo difficult na decision. Mahirap, oo. Siguro para sa akin yung ganyan, kung sino yung may pinakamaraming nilinis na tait ihi, sa kanya dapat mapunta. Well, true, pwede rin kung ano kasi syempre kung bad breakup, medyo hostile pareho ang both parties. Dapat ako makakuha ng ni Bantay o ni Spotty, ni Blackie, ni Whitey. Oo. Mga ganyan. Pero ano nga yan parang medyo kasi wala namang batas na nagko-cover doon. And not unless there's something we don't know. Yun. Dahil dyan, Dens, mag-comment sila kung tama nga. Diba? We would like to hear from you guys bukod sa pagsusubscribe. Baka pwede rin kayo mag-comment. Katulad nga nung last episode, si Tito Bricks nagpa-shoutout. Again, shoutout sa'yo, Tito Bricks. Salamat sa iyong pakikinig or panonood sa atin. Okay? Sige, ano pa, Papa Dens? May idadagdag ka ba? Siguro, tip ko dyan yung sa mga pets. Dapat siguro 2 palagi. 2 yung pet, no? Para dalawa yung ever. Hindi, yung pet. Para if ever, pag naghiwalay sila, tag-isa kayo. Wala nang conflict. Di ba? Kaya mga tips and tricks. Hindi nga sinasabi maghihiwalay kayo pero again, sabi nga ni Boss Lots, yun yung mo, kumbaga insurance, tsaka kumbaga lagi kang may alas. Diba? Tsaka, or kung di man alas, hindi ka lugi. Sa bagay. Kasi, minsan, di ba nga kung bad breakup, syempre may naagrabyado. So, para hindi ka naman totally agrabyado. May iiwan sa'yo si Spotty. Tapos, akin si Whitey. Yes, sir. Yan, tangina. Pero nga, at the end of the day, para sa akin, wag na kayong makipagkita na, wag kayong magsulian, putang ina. Sunugin nyo na lang kung ayaw nyo nang ikip. Yun ang take ko doon. Sunugin yung aso? Grabe ka naman, sir. Hindi, yung mga material na bagay ba, na maliban na lang kung yun nga, kagaya na pag-usapan natin, yung malalaking like sasakyan, or investment, or property man yan, ganyan. Diyan sa pagdating sa mga maging matalino kayo. Huwag kayong magpadala maging practical, di ba? Maging totoo. Yun na lang, maging totoo kayo. Siguro pag dun sa part na yun, medyo, wag mo muna isipin na love mo siya. Siguro, yung mga ganun, maging strangers ba? Ewan ko kung anong term na pwedeng gawin. Ayaw mo ng sakit sa ulo. Yun lang. Kumbaga, pinoprotektahan mo lang ang iyong sarili. Diba? Yes, sir. Hindi kasi masama yung puro pagmamahal Diba? Dapat, yun nga, katulad ng nabanggit ko, mahalin mo rin yung sarili mo. So, kasi pag minahal mo rin yung sarili mo, gagana yung utak mo alam mo yun. Siguro, hindi naman dahil mahal mo sarili mo, hindi mo na siya mahal, diba? Hindi. Kailangan mo lang na magkaroon ka ng bait sa sarili mo, na protektahan mo rin ang sarili mo. Sabi nga nila, pre, diba? Paano ka mamahalin ng isang tao kung ikaw sa sarili mo, di mo mahal yung sarili mo? Tama. Diba? Yun lang yun. Yun lang ang... Pero again, pag yung mga material na bagay na mga sulat, mga putang ina, wag ka nang makipagkita, sunugin nyo na lang. Yun ang ko doon. Yun ang take namin doon, guys. Diba? Kasi, uulitin ko, pag nakipagkita ka dyan sa talipandas na yan, putang ina, garanti sabog. Pag niyakap ka niya na tag-sorry sa'yo yan, putang ina. Laro na sa bar. Mag-iinit ang damdamin. Ayan. Oo, putang ina. Ang ina kasi,
Magsusulian kayong gamit sa motel? Gago ba kayo? Ano lang? Ano yun? Parang last ano dito? Oo, may ganun ba? Pre, puta. Oo, hindi totoo yun. Putang ina. Anyway, wag kang bibigay. That's a topic for another episode. Again, maraming salamat po sa mga walang sawang nakikinig sa amin kahit minsan walang kakwenta-kwenta yung pinag-uusapan namin ni Papa Dens. Thank you pa din kasi nakikinig pa rin kayo. Oo, ikaw nga. Nakikita naman namin at kilala naman namin kung sinong loyal na laging nagpapadala ng suggestions or nagko-comment or personally sa amin na ina-approach kami, nagko-comment na, oy, gusto ko yung episode na ganyan. Minsan nga, hindi ko alam na nakikinig pala si ganito. Nagugulat na lang ako, nasa-subscribe pala sila. So, gulat ka na. Really appreciate yan. Shoutout. Updated, no? Si Carlo Cielo nga, humahabol-habol. Actually, si Tito Jello, hindi ko pa nakikita. Matagal ko na hindi nakikita si Tito Jello kasi magkaiba tayo ng schedule. Anyway, shoutout Tito Jello. So again, magpapaalam muna kami. Bibitinin muna namin kayo and until our next episode. Ako nga pala ulit ang inyong boss lot, San Tito nyong medyo galit lang. Oo, at ako naman si Papa Dencho, yung tito mong mas galit pa dun sa ex mong tamad na naghahabol ng motor. And we are the Opinionated Titos Podcast until our next episode. Signing out. The Opinionated Titos Podcast is proudly sponsored by Riverside FM. Follow us on our official Facebook page, The Opinionated Titos Podcast. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and Spotify. Thank you for tuning in, and we'll catch you next time.